Super Grandmaster Jose Martinez ang isa sa mga hinihinala nilang gumagamit daw ng computer engine. Uubra ba siya dito sa mamaw na si Nakamura? Yan ang aalamin natin sa end part po. Papakita ko sa inyo ang standing. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Analyze naman natin itong napili nating laban na masasabi ko pong matindihan. Kagabi, katatapos lang ng Title Tuesday at ito po ay sa late edition championship sa bakbakan nila Super Grandmaster Hikaru Nakamura at Super Grandmaster Jose Martinez. Ang ginawa ni Martinez nag-E4, C5 Sinaka, Sicilian, Knight C6, C3, ayun. Parang delayed alapin na magdi-D4, nag-D5, inunahan kagad ni Naka ng paluwag sa sentro, D4. Alapin na ito. G6, ayun, interesting. Fianchetto system, Bishop E3, kumapture sa D4, capture, and nag-Knight F6. Yun lang. Hindi na gustuhan ng computer engine mga kamatyas. Dapat daw diretso pa rin sa pinakalayunin ng G6 na isunod yung Bishop. Ayan. Pero, balik tayo dito sa Knight F6 line, Knight C3, Queen A5, nag-Bishop C4, nakabawi si Naka na bad move din naman si Martinez at yan ang novelty sa laban na ito na nangyari. Dahil sa mga nagdaang laban, pinupush yung pawn. Tapos magda-Knight B8 and A3 at may tumira din ng Bishop C4. Yan ang natural na linya. Ganda ng evaluation bar ng puti, oh. Pero, nag-Bishop C4 dito, Bishop G7, nag-castle. Naku po, napakasela naman ng computer engine. Bakit naman binad mo ba yan? Dapat daw ay push pa rin talaga. Kahapon pa yung push na yan, ah. Tapos mababalikin yung knight din, saka palang magka-castle. Pero nag-castle, castle din, D5, ayun, nakita rin ni Martinez, and nag-Knight B8, Queen E2, another bad move. Mukhang natural naman kasi angat, connect yung mga tore, suporta rin sa bishop, mukhang natural naman. Pero sa computer, simple rook E1 lang to attack the backward pawn on E7. Yun mga kamatyas, no? Yan ang mga simplihan pero on point, no? Queen E2, balik tayo, nag-Bishop G4, pin, H3, sinubukan. Ano ba talaga yung bishop na yan? Kakainin mo ba talaga o aatras ka lang? Napasubo na si Naka, kinapture na. Knight BD7 para magda-Knight E5 at mahagip din naman yung isang bishop. Siyempre, kailangang iiwas at mapanatiling hanggat maaari wag pong ma-exchange ang isa sa mga bishop na yan sa knight lamang para ma-maintain yung bishop pair. Nag-Knight E8 si Naka, lilipat papunta sa D6. Bishop G5, nako, napuntahan. Ang lakas niyang tira na yan, ah. Nakaka-pressure, no? At nag-Knight D6, good move. Queen takes E7. Ito na po. Ito na ang critical position. Double. Pero bitin din naman yung bishop. Knight takes C4, Queen takes Knight, Knight B6. Atake sa Queen. Capture uli sa B7. Nag-Rook B8. Mukhang kwentado ni Naka. Queen C7, Rook FC8. Sinundan pa ng isang atake. Yun nga lang, medyo hindi na nagustuhan ni Stockfish Computer Engine. Dapat daw po ay Rook B. Yung isa. Yung isa pala, no? Pag nag-Queen G3, Knight takes D5. Okay. Oo nga, no? Lalabas lamang lang ng isang pawn ang puti pero grabe naman ang activities ng black na and developments. Very active, mga kamatyas. Oo nga, compensated. Pero nag-Rook FC8, Queen G3. Bad move na naman din. Dapat daw ay Queen D6 lang. Okay. Yun nga lang nakakailang, baka may mga Knight C4, ah. Sabay Queen F4. Naku, may mga timplahan pala, no? Pag nag-Knight takes B2, then Knight E4. Ayan, etc. Going to F6 po yung Knight. Ayan, okay pa rin sa puti. Pabor pa rin. Pero Queen G3 ang ginawa dito ni Martinez. And Knight takes D5. Knight E4. Pamigay na yung pawn sa B2, no?
Pinapabawi na eh. Rook takes B2. So, yung number of pawns po, equal na. Rook AC1, Rook F8, A3, para syempre mailigtas naman yan. H6, paalis sa bishop. At nag-Rook C5. Ayun. Lakas din ng mga birada rin talaga ni Martinez. Ano? Queen A4 at nag-Bishop C1. Ayun. Tineret ang tore. Dito lumamang si Naka. Dapat daw ang tira ay Queen H4. Naku po. May kargang trap. Na kapag kumapture mga kamatsas, may bitaw ng Knight F6, Queenless. May mga ganyan pala, ano? O, balik tayo. Nag-Bishop C1, Queen takes E4, kinapture Knight F4, yun lang. Meron palang ganung pang-in-between, ano? Threatening Knight E2, double. Okay. Ano tira? Pag kinapture to, may Knight E2. Nag-Queen G4 na lang. H5, nako, may mga pitik din si Naka. Queen G3, yun lang. Bakit bumalik doon? Yun lang, bakit ganon? Wala na bang ibang tatakbuhan? Ay, oo nga pala. Iniisip ko yung takas na lang eh. May Queen G2 matchas, hindi pwede. What if Queen G5? Kakapturin lang ito. Tapos King H2 and Knight E6, double. Naku po naman. May sipa pala na ganon. Ang hirap pala, no? Pag Queen F3, capture, and Bishop takes B2, very simple. Two minor pieces, poor ang pawn structure ng white. Yun ang problema eh. Kung solid sana ang pawn structure, hindi siguradong mananalo ang black kahit two minor pieces pa laban sa dalawang tore. Hindi sigurado yan. Kaso yung pawn structure, bungi-bungi na mga kamatsas, delikado talaga. So nag-Queen G3 na, queenless tuloy si Martinez. Ay, ang sakit. Grabe, sinimplihan lang ng ganun ni Naka. Etong si Naka talaga, sanay talaga to sa mga awkward position, ay yung mga palusing, tapos bigla niyang bubuhayin. Napakarami ng trademark ni Naka yan, yung mukhang losing, pero mamaya biglang babalik na ang position. Wow, grabe talaga. At ito ang standing nila dito sa late edition, mga kamatsas. Talagang matindi si Naka. Siya na naman ang champion. Hindi na mabilang ang kaniyang championship dito sa Title Tuesday. Hari talaga ng chess.com. Wala nga si Magnus eh. Hindi naglaro eh. Arjun Erigaisi second place and Sindarov Hakubir. Ayan ang mga sumali. Maraming sumasali dito mga kamatsas. Ang dami yan. Oh. Sumali pala si Magnus. Sorry po, sumali pala. 8 points nakita ko pang number 19. Yun lang, ang tumalo sa kanya, talo siya sa first game mo. Non-master ang nakatalo sa kanya. I-analyze nga natin to. Hindi, sigurado national master to. Kaya nga Title Tuesday, hindi pwedeng walang title dito eh. Siguro national master to. Ihabol natin mga kamatsas, ano? First game, napisak siya eh. Tingnan natin para maiba-iba naman. Ang talo niya ay 3. Tinamaan siya. Talo siya kay David Guijaro and talo siya kay Luca Maroni. 2 grandmaster yon. Yung first game niya talo siya sa National Master. Sigurado to, NM to. Wala lang title na nakalagay sa chess.com eh. Okay, so yan po ang update dito sa weekly na ating sinusubaybayang Title Tuesday. Okay, congratulations kay Naka once again. Maraming salamat po mga kamatsas. Sana po natuto kayo at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.